Pinatupad ng pamahalaan ang suspensyon ng excise tax ng liquefied petroleum gas o LPG at kerosene bilang tulong sa mga maliliit na negosyo, lalo na sa mahihirap. Ayon kay Department of Finance o DOF Undersecretary Carlo Fermin Adriano, base sa pag-aaral, ang mga gumagamit ng kerosene at LPG ay galing sa pinakamahirap na sektor. Now, ang inaprubahan nga po ng ating Pangulo ay ang pagsuspindi po sa excise ng LPG at kerosene. Ngayon po, ang pagsuspindi po sa LPG at kerosene ng excise tax, ito po ay direktang tulong sa ating mga Pilipino at sa ating mga maliliit na negosyo tulad po ng karinderya. At sa estimate nga po, ang savings po for LPG will be around 36.96 pesos per 11 kilogram cylinder. At for kerosene is around 5.6 pesos per liter. Now, ang tulong na po na ito ay nakatuon po sa pinakamahihirap. Based po sa datos ng Family Income Expenditure Survey noong 2023, ito po ay isang survey done by the PSA, around 50% of the consumption of kerosene is coming from the bottom 30th. Ito po yung pinakamahihirap. Now, with regards to LPG, using the same survey, FIES, around 56% of the consumption of LPG ay dun po sa bottom 70th. So talagang direktang tulong po ito sa mga nangangailangan na pagsuspindi po ng LPG at kerosene. Now, with regards to diesel and gasoline, ang DBCC po will continue to monitor the situation, and actually there's a monthly review of the policy. But for now, nonetheless, with coordination from DOE and the Department of Transportation, nirekomenda rin po ng DBCC ang pagbigay po ng targeted subsidies through the 10 peso fuel discount. Samantala, sinabi ni Senate President Pro Tempore Panfilo King Lacson na maaaring maging unconstitutional ang direktang paggamit o paglipat ng pondo ng COMELEC para sa BSKE sa ibang ahensya. Gayunman, maaari aniyang ideklarang savings ang hindi magagamit na pondo at ibalik ito sa National Treasury. Ayon sa COMELEC, nasa humigit kumulang 19 na bilyong piso ang nakalaan para sa halalan, kung saan bahagi na ang nagamit sa preparasyon. Iminumungkahi ng ilang mambabatas na ipagpaliban ng BSKE upang magamit ang pondo sa pagtugon sa krisis sa langis. May nakita na namang pag-asa ang ilang mambabatas para maibsan ang epekto ng mataas na presyo ng langis sa middle class. Ngunit giit nila, kailangan pa umanong kalampagin ng pamahalaan upang maisakatuparan ito. Para sa karagdagang impormasyon, tunghayan ang ulat na ito. Sa pagdinig ng Legislative Energy Action and Development Council, iginiit ni Marikina 2nd District Representative Miro Kimbo na lumalala ang epekto ng oil crisis sa kabuhayan ng mga Pilipino, lalo na sa tumataas na gastusin araw-araw. You cannot implement it immediately. You're waiting for the IRR, etc. But the LPG industry has said they can implement it the following day. So there's a disconnect. There's a disconnect. The president want the people to experience some relief immediately. So ngayon lang namin nadidinig yan. Itong mga data pagdating dyan sa that it favors the rich. We never heard that before. Aniya, bagamat sapat ang supply ng langis, ang pangunahing problema ngayon ay ang pagiging abot kaya ng mga pangunahing bilihin. Dahil dito, unti-unti umanong nababawasan ang kakayahan ng mga pamilya, partikular ng nasa middle class, na matustusan ang kanilang pangangailangan. Dito na ibahagi din na ang nasabing sektor ay madalas hindi nakakatanggap ng ayuda kahit lubos ding apektado ng krisis. Tataas ang transportations. Paano yung mga ating mga paninda, bigas, gulay? Kung tataas lahat, kasi mayaman lahat yan. Lahat ng may truck, mayaman. Lahat ng truckings. Kaya dapat i-consider din natin yung mga consumer na ito yung tataas ang bilihin dahil sa trucking. Kaya dapat i-balance natin. Yun lamang po.
Sa parehong pagdinig, kwinestyon ni Kimbo ang progreso ng suspensyon sa excise tax sa gasolina at diesel sa kabila ng umiiral na oil crisis. Ayon sa kanya, posibleng mali ang impormasyong nakarating kay President Ferdinand Marcos Jr. hinggil sa tunay na kalagayan ng mamamayan. Inihayag naman ng Department of Finance na patuloy pang sinusuri ng Development Budget Coordination Committee ang epekto ng krisis sa pamamagitan ng buwanang assessment. Ngunit ayon kay Kimbo, masyado itong mabagal at dapat ay lingguhan ang pagsusuri upang mas mabilis ang pagtugon. Sumuporta naman dito si Bacolod Representative Alvi Benitez sa pahayag na kung mali ang datos, mali rin ang magiging desisyon ng pamahalaan. Siguro aabot pa to na isang buwan. By the time na matapos na isang buwan, kumita na tayo na mas malaki dahil mas mataas na ang presyo ng gasolina. At the same time, hindi naman sila na bigyan ng tulong sa panahon ng kailangan nila. So I guess we should reconsider some of the decisions made, particularly when the time or the timing when the assistance will be given. Kasi kung masyado matagal, sabi nga, ano pang gagawin natin sa damo kung patay na ang kabayo? Samantala, nagbahagi naman si Batangas 1st District Representative Leandro Legarda Leviste na pagbotohan na sa Kongreso ang mga panukalang magbabawas ng VAT sa fuel at iba pang bilihin. Iba't ibang mga miyembro ng Kongreso ay nagbahayag din ng kanilang panawagan na ibaba ang VAT. Wala pa akong kahit sinong kausap na miyembro ng Kongreso na tutol sa pagbaba ng VAT. At ang iba nga ay naglabas na rin ng kanilang mga sentimiento na tila palamuti lang ang Kongreso ngayon dahil ang mga miyembro ng kabinete ay tumututol sa pagbaba ng VAT. Binahagi din ng kongresista na patuloy pa rin ang kanilang pagprotesta upang kumilos ang pamahalaan na ibsan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis. Kaugnay nito, may mga ulat din na tinututulan umano ng economic manager sa pangunguna ni Executive Secretary Ralph Recto ang pagbabawas ng buwis na sinasabing nakakaapekto sa agarang aksyon ng Kongreso. Kung gusto naman nating madaliin, kahit isang araw lang tapos na at nakailang hearing na rin tayo. Last year pa actually natin pinag-uusapan ang pagbaba ng VAT. Kaya ako po ay nakikiusap nga sana bago pa ang Mayo, pagbotohan na natin ang pagbaba ng VAT. Ngunit kung hihintayin pa natin na magbukas muli ang sesyon ng Kongreso, sana po pinaka-late na ang botohan para sa pagbaba ng VAT sa linggo ng May 4. Kanyang inihayag na bunsod nito, magkakaroon ng pagkilos sa bahagi ng Kongreso upang maibsan ang nasabing epekto. Mukhang mapipilitan na magbotohan na lang ang Kongreso para pagbigyan natin ang kahilingan ng taong bayan na ibaba ang VAT. Sa ngayon, limitado pa sa LPG at kerosene ang suspensyon ng excise tax, habang patuloy ang panawagan ng mga mambabatas at mamamayan para sa mas mabilis na hakbang upang maibsan ang epekto ng tumitinding presyo ng langis. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis, isinusulong ngayon ng ilang mambabatas ang pagbabawas ng value-added tax o VAT bilang mas direktang paraan ng pagtulong sa halip na umasa lamang sa ayuda. Tunghayan ang ulat na ito. Ayon sa mga mambabatas, ang value-added tax o VAT sa produktong petrolyo ay direktang nagpapataas sa presyo ng langis, na agad din na ipapasa sa pamasahe at presyo ng mga bilihin. Kaya naman giit nila, kung babawasan o isususpende ang VAT, agad itong mararamdaman ng publiko sa mas mababang presyo. Dito sinabi din ni Senator Francis Cheese Escudero na maaaring gamitin ang tinatayang 13 billion pesos hanggang 14 billion peso windfall mula sa VAT sa langis bilang tulong sa mga apektadong sektor. Aniya, hindi dapat ituring nakita ng gobyerno ang dagdag na koleksyon, kundi ibalik ito sa taong bayan. Samantala, binigyan din ni Senator Panfilo Ping Lacson na dapat pag-aralan ang mas epesyente na paraan ng pagtulong kaysa sa tradisyonal na ayuda na aniya ay may problema sa implementasyon. Ayon sa kanya, hindi lahat ng tunay na apektado ay naaabot ng cash assistance. Iginit din ni Senadora Loren Legarda na mas mabilis ang epekto ng pagbabawas ng buwis kumpara sa ayuda na dumadaan pa sa proseso ng beripikasyon at distribusyon.
Dagdag pa niya, ang pagpapanatili ng VAT sa gitna ng pagtaas ng presyo ay nangangahulugang kumikita ang gobyerno habang nahihirapan ang mga mamamayan. Sa Kamara, isinusulong ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste ang pagpapababa mula sa 12% ng VAT hanggang 10% at ang pansamantalang pagsususpindi nito sa langis. Ayon sa kanya, marami nang sumusuporta sa panukala, ngunit kailangan na ito na isalang sa botohan. Samantala, sinabi ni Kamanggagawa Party List Representative Elijah San Fernando na bilang bahagi ng publikong apektado na ang hindi pagpapababa ng presyo ng bilihin bunsod ng di pagtanggal ng VAT ay nakapagpapahirap sa nasabing sektor. Kanya namang siniyasat sa kamakailang pagdinig ng Legislative Energy Action and Development Joint Committee na walang rason ang ahensya ng DOLE upang itaas ang sahod ng mga manggagawa. Sa kabila nito, nagsusulong sina Speaker Faustino Bojidy III at House Majority Leader Sandro Marcos ng panukalang targeted ayuda tulad ng nasa Kalinga Act. Layunin nito magbigay ng direktang tulong sa mga sektor na nabibilang sa transportasyon, agrikultura at mababahabang sahod ng mga pamilya. Ngunit ayon sa ilang mambabatas, hindi ito agad natutugunan ang ugat ng problema na mataas na presyo ng langis. Giit pa ng Makabayan Bloc, mas makabuluhan ang pagbabawas ng buwis kaysa sa limitadong subsidiya. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Samantala, pinagtitibay ng House of Representatives ang mga hakbang para maprotektahan ang middle class, manggagawa at maliliit na negosyo laban sa epekto ng tumataas na presyo ng langis na unti-unting nagpapabigat sa gastusin ng mga mamamayan. Tunghayan ang ulat dito. Sa pagdinig ng Legislative Energy Action and Development Joint Committee, iginiit ni Marikina 2nd District Representative Miro Kimbo na kailangang balansehin ang agarang tulong at pangmatagalang solusyon. Ayon kay Kimbo, hindi lamang mahihirap ang apektado ng krisis, kundi pati na rin ang middle class na unti-unting nahihirapan sa pagtaas ng bilihin. Binigyan din niya na ang sektor na ito ay kadalasang hindi saklaw ng ayuda, kahit sila ay lubhang tinatamaan ng mataas na gastusin. Dagdag pa niya, ang middle class ay isang krisis na lamang ang layo bago tuluyang bumagsak sa kahirapan kung magpapatuloy ang sitwasyon. Sinabi rin ng kongresista na ang tunay na problema ngayon ay hindi kakulangan sa supply ng langis, kundi ang kakulangan sa abot kayang presyo ng bilihin para sa mga mamamayan. Kung saan kanya ring ibinahagi na sa pagtaas ng presyo ng langis, madadamay na rin ang presyo ng pagkain at iba pang pangunahing bilihin. Ayon kay Kimbo, kapag humina ang kakayahan ng middle class na kumita at gumastos, maapektuhan ang takbo ng buong ekonomiya, kung saan magiging apektado rin ang maliliit na negosyo na hirap sumabay sa pagtaas ng gastos dahil sa limitadong puhunan. Kasabay nito, patuloy ding pinoproblema ang sektor ng transportasyon, kung saan lumiit na ang kinikita ng mga driver dahil sa mataas na presyo ng krudo. Sa ngayon, patuloy na pinag-aaralan ng Kamara ang mga hakbang upang mapigilan ang pagtaas ng presyo nang hindi ito tuluyang maging pasanin sa mga consumer. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa inilunsad na Safer Cities Initiative kamakailan, umabot na sa higit 6,000 ang violation. Higit 2,000 fine, higit 1,000 charge at halos 4,000 warned or release. Karamihan di umano sa mga nahuli ay umiinom o nagsisigarilyo sa mga pampublikong lugar. Samantala, humingi naman ng paumanhin si DILG Secretary John Vic Remulla sa hinuli dahil walang suot na pang-itaas na damit habang naghahalo ng semento. Ako ba'y humihingi ng paumanhin at pupuntahan ko po siya sa mga susunod na araw at sabihin ko na at ako na po ang hingi ng paumanhin. It was my fault that I did not give clearer instructions on how to do the Safer Cities Initiative. Nagkulang po ako ron. Ang gusto ko lang po, ang tanging hangarin ko ay patahimikin yung mga kalye. Ngunit, dahil sa kakulangan ng aking paliwanag, ay kahit sino na lang basta walang t-shirt ay siyang dinampot.
mali po yun. Nagkamali po kami ron. And I take full responsibility. I will make amends and I will make sure na mag-usap po kami para maklaro ko po to. Sa iba pang balita, ayon sa dating kongresista mula sa Bayan Muna na si Carlos Isagani Zarate, ang plano ng fuel facility sa Mindanao ay posibleng magsilbing imbaka ng gasolina para sa operasyon ng militar ng US sa rehiyon. Iginiit niya na taliwas umano ito sa patakaran ng bansa na walang dayuhang base militar at nagtataguyod ng malayang ugnayang panlabas. Nagbabala rin si Zarate sa posibleng panganib sa kapaligiran at seguridad kabilang ang oil spill at pagiging target sa gitna ng tensyon sa rehiyon. Nananawagan siya sa pamahalaan na ibasura ang anumang kasunduan at isa publiko ang detalye ng umano'y negosyasyon kaugnay ng proyekto. Sa iba pang usapin, tuloy ang operasyon sa bansa ng online gaming platform na Roblox. Ngunit sasailalim ito sa mas istriktong pagbabantay at child safety requirements ng gobyerno. Ito'y matapos ang planong pag-ban sa naturang platform dahil ginagamit umano ito sa sexual predation, grooming at exploitation sa mga menor de edad. Iniugnay din sa Roblox ng PNP Anti-Cybercrime Group ang sinasagawang 6 na rescue operations sa 19 na minors, kabilang ang 7 high school students sa Calamba, Laguna na nasagip at napigilan ang umano'y planong school shooting. Kasabay nito, nagbabala rin ng PNP ACG dahil sa paglipanan ng umano'y mga terorista at groomer sa social media at online games gaya ng Roblox na tinatarget ang mga bata. Sa overall, how it works o paano nangyayari ito, ma'am. We have this grooming activity, we have the groomer, and we have the groomee as a target. So most of the victim, ma'am, they have yung untethered access to the internet. So 5 hours up. They are chronically online, we call them. And those who want connection or some are minimal parental supervision. So ito yung mga easy targets for the groomer. And the modus of this groomer, ito yung mga vulnerable online targets, mga victim. Then they groom victims to commit violence and make ruthless, some extortion. So paano nangyayari extortion? Kaya nga yung chat message with Roblox, lumilipat sila ng other social media platform like Telegram, Messenger. So doon ako on Discord. Then andun din yung to influence them on the violence. Then some we call this radicalization and recruitment. So kung kami tinatawag din na ini-influence din to mga nag-groom, ma'am, ng self-mutilation. Then self-harm, we call swatting. Ito yung deliberate and malicious false reporting of emergency situation like bomb threats, murders, active shooters. So pag nag-groom na siya, then they also promote rape and kidnapping or murder. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, Zaldico arestado na. Kanyang pagbabalik, inaasahang susi sa anomalya sa flood control. Ramil Madriaga lumantad sa pagdinig ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. LTO pinalawig ang bisa ng driver's license at iba pang dokumento ng 3 buwan. Excise tax ng LPG at kerosene sinuspinde. Pangangailangan ng middle class kabilang sa pinagtuunan ng Kamara. Roblox tuloy operasyon sa bansa. PNP nagbabala sa banta ng grooming sa mga bata. Atas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Foods.
Yan ang pinakamainit na mga balita ngayong linggo. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/Golden Nation Network. At mag-subscribe sa aming YouTube account, youtube.com/@Golden Nation Network. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force Weekend.